A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito naman tayo sa ating pag-aaral upang ipagpatuloy yung susunod pa na mga dapat nating matutunan sa Arabic language. So alhamdulillah, marami na tayong natutunan sa mga dumaan na mga session. So sa session naman na ito, inshallah, ang gusto ko namang i-introduce sa inyo na bagong informasyon naman sa Arabic alphabet ay itong sun letters at saka moon letters. Ang ibig sabihin nitong, sa Arabic itong sun letters, ito siya, huruful shamsiyya, at saka yung moon letters, itong huruful qamariyya. So ibig sabihin, ang 28 letters sa Arabic alphabet, ito ay na-divide sa dalawang grupo. 14 sa mga letters, sa grupo na yon ay mga letters na grupo ng qamariyya, at saka ang another 14 letters ay grupo ng shamsiyya. Itong shamsiyya at saka al-qamariyya, kung miningan natin, ang qamariyya, moon, ang shamsiyya ay sun o araw. Pero nagamit lang yan ng mga word dahil doon sa paggawa ng example. So ang pinaka nito, yung mga letters ng shamsiyya at qamariyya, ito sila. Ang mga letters na to, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, la, mim, ha, waw, ya. Sila ay membro ng shamsiyya. Mga letters na shamsiyya. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit sila ay tinawag na shamsiyya at ito naman ay grupo ng qamariyya. At sasabihin ko rin sa inyo bakit sila ay tinawag na mga qamariyya. So tulad nitong ta, tha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Ang mga letters na ito ay grupo ng shamsiyya. Ang ibig sabihin nun na kung ang letter ay magi-start, kung ang word na isusulat mo o sasabihin mo magi-start sa mga letter na ito, so ibig sabihin sila ay mga qamariyya. Ang purpose nito kasi, pag nagsusulat tayo ng word, halimbawa, magbigay ako halimbawa ng example dito. Halimbawa, ganon, mayroon kang word halimbawa na waladun. Sorry. Halimbawa, word na waladun. Ganyan, wa-la-dun. So, ang ibig sabihin nito, aboy. Okay? Ito ay sa English, sabi natin, indefinite form. Hindi siya, unknown siya, hindi klaro. So, indefinite. So, ang meaning nito sa English ay aboy. So, aboy. Ngayon, kung gusto mong gawin ito na definite, clear, klaro kung sino ito na boy, sino na bata, so, maglalagay tayo dito ng al. Ng ganyan. Al, alif, at saka lam. Ganyan. So, ang waladun, magiging al-walado. Aalisin natin yan. Bali, ang kapalit niyan ay itong al. So, magiging ano na ito? Magiging the boy. Magiging the boy. Ganon. Yung kanina, nang wala pa to, waladun. So, ang meaning niya ay aboy. That is indefinite form. Ngayon, gagawin natin definite form, klaro. So, gagamit tayo ng the. So, magiging the boy. So, ilalagay natin ng al. Ngayon, sa pagpasok sa word na waladun, nag-start siya ng letter na waw. So, itong letter na waw, kasama siya doon sa mga letter na grupo ng qamariyya. Okay? So, kaya, pag sabi natin ng the boy, al-waladu, may sound ang al. Okay? So, ang opposite naman nito, so ito na ngayon, the boy. So, al-waladu. Ang opposite naman yan, pag gagamit tayo nung, pag dito tayo sa shamsiyya, so ito yung mga letter ng shamsiyya. Itong ta, sa, then kumuha tayo ng example. Halimbawa itong letter na ta, gamitin natin ang letter na ta. Ito. Ito halimbawa, ito yung letter na ta. Pag ginamit natin siya sa word, tulad nito halimbawa, tajirun, ta, jer.
Ganyan. Tajiron. Ibig sabihin ng tajiron, a merchant. A merchant. Okay? So, pag ano nito, merchant. Ngayon, pag gusto natin sabihin na the merchant, pero dito, saan natin kinuha itong Itong tajiron, ang ibig sabihin, merchant. Pero itong saan natin kinuha itong ito yung pangalawang dhamma, itong tanwin. Tajiron, yung sound, yung pangalawang dhamma doon, yun yung dito sa a merchant. Ngayon, pag gusto mo magsabi ng the merchant, so papalitan natin ang word. The merchant, magkakaroon siya ng halimbawa yung word na tajiron, sulat ko ulit dito, ganyan, tajiron. So, lalagyan ko dito ng ganyan. Pero, kasi itong ta na ito, kasama siya doon sa grupo ng asyamsiya, ang lam dito ay silent. So, pag sulat ko ng ganyan, ang lam ay walang sound. Hindi lalagyan ng vowel. Pero itong ta, magkakaroon siya ng sadda. So, magiging at-tajiro. Then, tatanggalin itong damma na ito. Aalisin na itong damma na ito kasi yan yung kanina doon na Ngayon, tatanggalin natin itong damma na ito dahil naglalagay tayo ng alif at saka lam na maaari pa. Ito yung alif at saka lam na magiging yung da. Halimbawa sabi natin da. So itong ang magiging da. So magiging the merchant. Okay? Magiging the merchant at tajiro. So itong lam na ito walang sound. Ang kaibahan doon kanina na may sound yung al. Pag tingnan natin sa mga example niya, dito, lahat ng mga dito na grupo, ang halimbawa, ang letter na alif, ang example niya ay al-abu. Nung hindi pa nilagay ang al, ito ay abon, a father, abon. Nung sabihin na ng the father, so nagkaroon siya ng alif at saka lam, al-abu. Tinanggal yung tanwin doon, yung pangalawang o, tinanggal lagi isa na lang. So naging al-abu, the father. Ito, lam, ito, alif at saka lam. Yan yung lam, ito yung alif. Then next word, next na letter, ba. Itong ba, pag ginamit sa word, halimbawa tulad niyan, tatanggalin ko yung una na al, so ito ay babon. Babon. Ador. Pero hindi mo alam kung saan na door. Pero kung gusto mo magsabi ng dador, halimbawa yan, dador, so, lalagyan mo ng alif at saka lam. Alif at saka lam. So, ang al dito, mayroong sukon itong lam. May sound siya. Al-babu. Al-babu. Ang opposite naman niya dito naman sa grupo ng Shamsiya, halimbawa ito yung sinabi ko kanina na ta, itong ta, pag siya ang nasa unahan ng word, ganyan, tanggalin ko muna itong al. So, ang word ay tajiron. Merong tanwin dito, tajiron. That is, ang meaning niya ay a merchant. Nung gusto natin sabihin na the merchant, lalagyan natin ng alif at saka lam. Magiging at-tajiro, hindi al-tajiro. Kasi pag inano mo ng al-tajiro, itong ta na ito, nasa grupo siya ng Shamsiya na kailangan silent ang lam. Tingnan ang mga lam, walang mga sadda. Walang mga sukun. Pero may sadda ang first letter nila. So, ganun din ang letter na dal. Ang letter na dal, ayan o. Pag kinubiran ko muna yung al, that is dikun. Tapos wala pa siyang sadda. Dikun. Ganyan. Dikun. Pero ang meaning niya, a roaster. Halimbawa, a chicken. Pero nung gusto natin sabihin ng that chicken, kailangan lagyan natin ng alif at saka lam. Pero dito sa dal, kailangan, pag dal ang beginning ng word, so, ang kanyang lam ay walang sound. Hindi mo pwedeng lagyan ng sukon at siya ay walang sound. Kailangan magiging adiko. Adiko. The roaster. The roaster, ganon. The cock. Then, dito naman, gym. Gym. So, ibig sabihin, ang word na yan, Jannah. Jannah. Nag-start ng gym. Jannah. Ang meaning niya ay a paradise. A paradise. Nung sabihin natin ng the paradise, kailangan maglagay tayo ng al. Al-jannatu. Tapos tanggalin yung isang dhamma doon.
wala na. Kaya nagiging al-jannatu. So yan ang mga example nila. Kung i-check mo, ito yung grupo ng mga word na kapag ka nagsabi ka ng the, lalagyan mo ng al, so may sound ang lam. Al. Pero dito, walang sound ang lam. Diretso lang na magkakaroon ng shadda, magiging double yung letter. Yung sinasabi ko bro na shadda, ibig sabihin, yung nakapatong doon na parang maliit na W. Bawat mapatungan noon ay nagiging doble ang letter. Yan o, pagsabi ko, at-ta. Ibig sabihin, double ang ta. Samantalang isa lang ang ta na nakalagay dyan. Pero parang doble siya dahil doon sa shadda na nakapatong. Okay? So, ito yung mga example niya. And then, itong pinaka-example niya na ito. Alam mo, exercise. Dito, tingnan nyo itong first line. Lahat ng mga letters na ito, sit down. Lahat ng mga letters na ito, lahat ng mga words na ito, ay, tingnan ninyo, ang kanyang lam ay mayroong sukun. Alhamdu. Al-masjidu. Al-markazu. Al-baytu, al-jannatu, the press, the masjid, the center, the house, the paradise. So yung al dyan, yan yung nag-stand ng the. Pag tinanggal natin ang al, magiging hamdun, a press, masjidun, a mosque, markazun, pag walang al, a center, tapos baytun, a house, jannatun, a paradise. So, pag sabi natin yung da, yun yung natin ng al. Then, dito naman sa next line, ito yung, tinanong nyo dito, as-salamu. Walang nakapatong na sukon sa ibabaw ng al. So, ang lam dito, walang sound. Tapos, yung next na letter, mayroon siyang sadda, ibig sabihin double. Kaya kailangan, as-salamu. Kung may sound ang al, magiging al-sa. So, hindi magagamit yung sadda. Dahil mayroong sadda siya, kaya ganyan, soundless siya. As-salamu. Tinan nyo. Tapos ang dal, ad-dinaru. Then, ar-riyalu. At-toyru. An-naru. Tinan nyo. As-salamu, the peace. Ad-dinaru, the dinar. Ar-riyalu, the riyal. At-toyru, the bird. An-naru, the fire. So, ito na yung paggamit ng mga da. So, ngayon, napag-aralan natin ang tungkol sa lam ma'arifa. Ang tawag nun ay, itong lam na ito ay lam ma'arifa. Ito yung mga para sa definite. Para sa definite. Ang lam na ito, ang gamit sa kanya ay, kung gusto mong gawing definite, yung ano mo, gusto mong sabihin. Oo. So, alhamdulillah, napag-aralan natin ang tungkol sa lam samsiya at saka lam kamariya. Na kapag ka gusto mong indefinite form, sabihin mo lang halimbawa, waladun. Pero gusto mong maging definite form, lagyan mo ng al. Magiging al-waladu, mawawala yung damma doon. So mag-change ang ano niya. Ito yung alhamdulillah, jazakumullah khair. Hanggang dito na lang muna yung tungkol sa pag-aaral natin sa lam kamariya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.